mga OFW, wala din silang mapagkatiwalaan kasi nga tulad ko nun, ang hirap magtiwala pag malayo ka. Kasi meron din kaming apartment before na pinagawa. Kung malayo kami, nagkakaroon ng problema. Kaya nung kami na umuwi, sabi ko, ganun pala, no? Ang sama pala talaga sa loob kahit mismong architect na ako, na parang naluloko ka ng mga gumagawa sa Pilipinas. So ayoko maramdaman ng mga clients namin yun. So si OFW, malapit talaga sa puso. That's why I give most of my time talaga sa designing para mabigyan sila ng magandang bahay. Ang common misconception ng tao, mahal magpagawa sa arkitekto, pati sa mga engineers. Pero ang katotohanan, mahal ang construction. Yeah. Ngayon, maglalabas ka na rin ng milyon para sa construction. Bakit hindi ka na lang rin mag-invest ng tama para sa plano ng bahay? Kasi ito rin naman yung susundan ng tao. Isipin na rin natin na pag lalapit tayo sa professional, investment rin siya. Kasi yung pamilya rin naman natin yung titira dun. Welcome to another episode. Hello, I'm Kowi again at exciting na naman ang ating episode today dahil kasama natin ang dalawang architect na matagal nang tumutulong sa mga OFWs at property owners para matupad ang dream house nila. May mga viral videos na din sila na tungkol sa mga bahay na muntik nang gumuho at maling akala ng karamihan tungkol sa construction. Including yung mga naloloko sa pagpapagawa ng bahay. Wow! Pagdating naman sa pagtitipid o pag-acquire ng bahay na kaunti lang ang sakit ng ulo kasi hindi naman mawawala ang stress sa proseso pero pwede naman mabawasan kasi solid yung proseso na ginagawa nila. Sila ang malalapitan ninyo dahil tipid at safe ang methods din nila na ginagawa nila. Let's welcome Architect Danny and Architect Dayan. Wow! Medyo parang destined that Architect Danny and Architect Dayan. So, pakilala nyo muna para makilala din namin kayo. Yeah, hello. So, I am Architect Danny and Architect. I'm Architect Dayan. So, we are architect here in Manila and we are also content creators in Facebook, Instagram, and TikTok. So, we share educational content para sa mga aspiring homeowners and business owners to design their dream space or dream home and build it right. So, dito meron rin kaming community, Facebook community. Sa pangalan niya is Kabahay Community. Nag-share rin kami mga insights and mga tips about house design and construction. Also, sa page namin, nagde-design rin kami ng mga houses, commercial buildings, and other mga warehouse, mga other projects rin as well. Wow! Galing Pero bago ko kayo interviewin about sa papaano kayo nagsimula dito. Well, obviously, you started because since you're both an architect. But yung pinagsimulan talaga ng lahat ng ito at bago din kayo nag-content creator. Curious lang din ng madami, lalo na ako, doon sa mga viral lessons na nagawa na ninyo, especially dun sa mga videos na nailabas na ninyo. So, start na tayo. Okay lang baka kung magtanong ng medyo personal? Oh, sure. Okay, sige. So, pero ito, hindi naman siya personal, joke lang yun. Parang ano lang naman na in general, kasi ang goal natin dito sa podcast is makapag-share or makapagbigay ng mga value sa mga nanonood palagi. So, yun, simulan natin na bakit nga ba ang dami pa rin nagpapatayo ng bahay na walang architect? Tapos, ano ba nangyayari? Or kung naka-experience na kayo, ano ba ang nangyayari pagka DIY yung design nila? Pamimersonal agad yan. Sabi sa inyo, medyo personal Okay. Pero bakit nga ba? Kasi common practice yan sa Pilipinas Yeah, well, kadalasan kasi, nakasanayan kasi natin, especially noon, na parang meron tayong kapitbahay o kaya yung mga kamag-anak lang din na readily available, pwedeng hilain para mag-construct. Usually, dini-DIY na lang nila. Most common nangyayari to sa probinsya. Pero kasi ngayon, meron na rin kasing mga regulations tayo sa munisipyo na kailangan talaga, meron tayong building permit bago tayo magtayo ng bahay para alam din natin kung nagbabayad ba ng buwis yung homeowner at meron bang kaakibat na mga naka-impose na taxes o kung sakali man merong mga susundin tayong regulations din para hindi mag-encroach sa kabilang bahay at hindi magkaroon ng problema sa sa mismong neighborhood. So that's why nagpa-implement ng mga permits
para at least secure din yung mga homeowners at may liable na pwedeng tawagan kung sakali magkaroon ng problema. Sa bagay, no? Dito ba sa Manila, madalas pa din bang nangyayari yan? Or, kasi nabanggit mo, mostly nangyayari to sa probinsya. At dito ba sa Manila, na-lesson na, madami pa din bang gumagawa? Sa tingin nyo lang naman. Dito sa Manila, may mga gumagawa pa rin. Pero minsan kasi, meron mga nag-i-inspect. And then, pag nahuli na nagko-construct ng walang permit, pinapatigil yung construction, pinapatawag sa munisipyo, then pinapadala ng letter. Yes. And para naman ma-prevent to, dito naman papasok yung paglapit nga sa architect. Sa arkitekto naman, ang gagawin na plano, architectural, meron rin silang team na mga engineers for structural, electrical, plumbing, para sa plano ng bahay. Aminin naman natin, gusto rin naman ng mga homeowners makatipid. Yes. Para mag-DIY. Pero in the long run, ang plano kasi na ginagawa ng mga architects at engineers, ito rin yung plano na gagamitin for construction. Kapag walang plano na sinusunod yung mga workers na gagawa, possible pwedeng maliit yung bakal na ilagay. Let's say, unang plano mo pa lang, isang palapag lang na bahay. So, yung ginawa niyong DIY, manipis lang yung bakal. Kasi, iba nga, walang poste pa eh. Pero sooner or later, gusto nyo na magpa-second floor, so dinagdagan. Minsan, may makikita pa tayo sa ibang areas, third floor pa nila. Oo. Madami akong nakikita so, niyan. Dito naman, meron mga hazard eh. Kasi kung nagpagawa rin tayo sa structural engineer, at least kaya ma-withstand yung earthquake, yung structure. Kasi meron design ng kapal ng bakal, pati meron rin silang kino-compute na structural analysis para kung gaano kalaki yung poste at mga pundasyon na kailangan. Meron rin factor ang lupa. Kumbaga ang soil test, kung malambot ba ang lupa at kung matigas ba yung lupa. And ang nagiging main problem pag hindi rin tayo pagawa sa professionals is yung hazard, yung safety ng tao na titira. Na kapag lumindol, possible gumuho, then meron rin kung hindi siya well-designed, possible mga leaks, pati sa mga other issues din. Oo. Ito pinakakatawa, no? Parang kapag gumawa ka ng walang building permit, nagtayo ka bigla, tapos ipapastop ng gobyerno, may nag-inspect, tapos sasabihin nila na kailangan nyo ng building permit, papunta ka rin dun eh. So, bakit di mo na sisigawin mo lang sa simula? So, yun lang din yung parang ina-advocate namin. Like, kumuha na kayo at the first step. Kasi ganun lang din yung papatunguhan yan eh. Tama. At danas namin yan, no? not as na specific naman, but yung tita ko kasi, since sila nga yung, alam mo naman yung mga boomers natin, na makukulit. So ngayon, ang ending, di kami makakuha ng kuryente. Di kami makapag-apply ng kuryente because the engineering sa LGU is preventing us kasi wala kami maipakita na kahit na ano. So tama naman talaga sila. Pero may lumapit na ba sa inyo na parang ayan, nagpagawa na sila ng first floor or second floor, tapos late na. Tapos dahil nasabihan nga ni munisipyo, tsaka nila na-realize na need nila ng architect just like you guys. So, may na-experience nyo na ba yun? And paano kayo nag-deal dito? Yes, may mga cases na ganun eh. Tinatanggap nyo pa? Ang common misconception ng tao, mahal magpagawa sa arkitekto, pati sa mga engineers. Pero ang katotohanan, mahal ang construction. Yeah. Ngayon, maglalabas ka na rin ng milyon para sa construction. Bakit hindi ka na lang rin mag-invest ng tama para sa plano ng bahay? Kasi ito rin naman yung susundan ng tao. Ngayon, sa case nyo, sa case na na-mention nyo, na meron ng structure at doon pala magpapagawa ng permit. Yes, may mga ganun. Pero, syempre, parang hindi namin alam kung anong bakal nilagay. Baka masyadong maliit. Yes, baka pansin nyo, sooner or later, lumulundo na yung beam nyo or kaya yung slab ng second floor, guguho. So, dito rin papasok na kailangan rin, isipin rin natin na pag lalapit tayo sa professional, investment rin siya. Kasi yung pamilya rin naman natin yung titira doon eh. Tama. Yeah. Yes, no? Tsaka pag napapansin mo, ako, din ko lang napansin, sa naging traditional way, yung mga magulang natin, gusto makatapos tayo, tapos maging professional. But
you'll notice sila naman ayaw kumuha ng professional. So medyo contradicting, Ironic no? din, no? Wala na pa, na-share ko lang naman. But anyway, yes, thank you for that. So ano ang pinaka malalang pagkakamali sa bahay na nakita nyong dulot ng sobrang pagtitipid? Just like what Architect Diane mentioned, ano ba ang nakita nyo yung worst case scenario na katitipid nila? Yun nga, parang hindi na maganda yung kinalabasan, but do you have an experience with that? Kadalasan sa pag-ulan yan yung tulo talaga. So right now, kadalasan complaint ng mga homeowners is that talagang tumutulo yung sa bubong nila o kaya nagpapawis yung mga pader kasi nga magkakadikit rin yung mga bahay dito sa Pilipinas. So hindi nalalagyan ng proper termination or walang construction methodology na ginawa. Kaya ang nagiging problem is nadadamay ka or yung kapitbahay mo. So ang worst talaga niyan is magkaroon pa ng away between yun nga sa mga kakapitbahay o kaya sa inyo na rin mismong pamilya dahil yun nga, imbes na i-enjoy nyo yung bahay nyo, tumutulo pa siya. That's why there's renovation, there's home improvement na ginagawa. So, lalo ngayon sa Pilipinas na hindi mo masabi weather, minsan mainit, minsan umuulan, tas kung umulan, dire-diretso siya eh. So, parang alagaan mo na lang din yung bahay mo kasi parang yan na rin naman yung kasama mo or kasangga mo tuwing nandito sa mga calamities eh. Ang matindi pa maliban sa ulan is yung sa earthquake. Na kapag tinamaan talaga, wala na talagang pag-asa kung walang poste o kaya mga biga yung bahay. Kawawa naman yung mga anak nyo kung sakali. Yun lang naman yung worst case scenario sa mga ganyan. Oo, tama. Add ko lang. May chika lang rin ako. Sige, go tayo dyan sa chika na yan. To. So dati, meron akong client, nagpa-design talaga siyang bahay. So kompleto namin, architectural, structural, electrical, and plumbing. Nung na-turnover ko na yung blueprints for design, na-mention naman nila na saka na lang sila mag-construction. Ngayon, nabalitaan ko na lang na, Arky, pa-rescue naman. Pwede mo ba bisitahin yung construction site namin? So, pumunta ako construction site. Yun pala, meron silang kumpare na lumapit. Parang, sabi nila, ma'am, kami na bahala mag-construct yan. Mura lang. Yun. Mura lang. Kumpare, okay. So, dahil kakilala nga ng mother ng owner. Sige, pasok. Ngayon, malaki yung hininging billing, tapos, ang mention sa akin, onti pa lang daw yung nagagawa, pero ito na daw yung nabayad nila. Nung pumunta ako ng construction site, nagulantang ako. As in na shock. Kasi ang pinaka-minimum na bakal sa design namin, 10 mm. Okay. Sa, lang yung flooring, hindi pa yung poste, 2-story. Pati, then kung sa poste, mga 16 mm na bakal, yung kapal. Ngayon lang ako nakakita, ang nilagay, 8 mm. So, manipis ba yun? Sobrang nipis sa poste. Sa poste. Poste. Na dapat 16 mm siya, supposedly. Okay. Bali, half the price. Half din ang bakal. Kasi mura nga lang daw eh. Naging half the price. Naging half din yung size ng bakal na nilagay. Ang nangyari, may portion doon na nabuhusan na. So, merong, kumbaga yung tie beam kung saan nagko-connect yung mga poste sa ilalim. At tapos yung parang pang-poste 8 mm. Grabe, ang hirap na ng remedyo doon. Doble gastos pa eh. Kasi pinatibag namin yung iba. Tapos, retrofitting na yung tawag doon eh. Yung kumbaga kung ano meron, dadagdagan na lang ng bakal. Tapos, syempre, yung iba, hindi na namin masalba. Nagdagdag lang rin kami ng bakal para sa structural integrity ng bahay. 2-story house pa naman yun. Buti pumayag si owner. Nasimulan na daw and syempre hard-earned money nila yun. Yes. Ang naging mali lang, hindi nila sinunod yung nasa plano ng blueprint. And since nag-work nga sa ibang lugar rin, hindi na rin na bantayan, kumbaga. Pero at least, meron rin, pag mga gantong cases na for construction, at least pwede kayo kumuha ng project manager. Kumbaga may sisilip talaga na architect, may sisilip na engineer para
ma-check nyo kung nasusunod yung plano. Kasi minsan, meron mga tao na magpapanggap lang yan na marunong magbasa ng plano. Pero at the end of the day, hindi. Oo. 'Di ba? So, ano ng sacrifice? Yes, mura nga sa sinabi, pero mapapamura ka talaga after. How mura is mura. Oo. 'Di ba? 50% Oo, yan. off, 50% din yung bakal. Tama. At least, hindi naman sinabi. Basta ang concern niya, 50%, di ba? Pero totoo yan, ma'am, architect. Kasi sa amin nga, yun nga, yung experience nga namin na yun is hanggang ngayon, yung parang ina-assume niya na may balance pa daw kami. But ang pinapakiusap namin, dapat bago nga siya sana nagsimula, is minake sure niya na tama lahat. Kasi nung ginagamit na rin namin, kasi masama na sa loob na kumpletuhin yung bayad, di biruin mo. Pag ginamit mo yung place, bumabara. Di ba? Di pa ako marunong sa ganyan. Di naman ako expert sa mga bakal-bakal or anything. Pero makikita mo naman kung ayos lahat. Hirap na hirap kami magkabit ng aircon. Alam mo yung sa pinaka-ceiling. So, yun lang. Extra personal experience lang. Kaya tama naman lahat. Nag-agree ako sa mga sinasabi nyo. Talaga. Pero, may nagpapagawa din po ba sa inyo na OFW? Madami. Madami. Madami talaga. Mostly, some of our clients are OFW. So, habang overseas sila, what we do is that we communicate with them non-stop naman via Zoom, pwede ganun. Tapos, to help them with the design. Kasi ang number one na sinasabi namin, habang nandito pa lang tayo sa planning stage, nakikita nyo siya habang binivisualize namin, madali dito mag-adjust or mag-revise. Kesa nandun sa construction, magtitibag ka ng mga pader kasi nga ayaw. Tulad nga sinabi niya kanina, diba? Sayang, no? Sayang naman. So parang nag-ipon ka na rin, nagpakahirap ka sa ibang bansa, yung bawat peso na ina-earn mo, tapos biglang pag-uwi mo, tulad nyo, sinabi nyo po, parang hindi pa kayo satisfied. Kaya nga nagbayad kayo para at least masatisfy kayo, tsaka alam nyong sila yung gagawa niya ng tama at yung nasa proseso, hindi kayo mamomroblema. Kaso, yun nga yung karaniwan nangyayari ngayon sa mga OFW. Sa paniniwala din kasi ng iba, kaya i-DIY, pero ang importante may nagmamanage ng site, nako-construct ng tama, may mga reports, merong mga request for inspection, so at least nababantayan talaga. That's why there's a good thing din sa mga loans, sa mga bangko, o sa Pag-ibig. Kasi may nag-check eh. So kung sakali hindi na talaga tumutupad sa usapan yung contractor mo, kung sino man yung gumagawa, may taga-check kasi bago sila mag-release ng fund nila, kung sakali nag-loan ka, check nila kung na-accomplish mo talaga. Kung hindi, ay niloloko ka ng contractor mo. Tama. Diba? Oo. Pero curious ako mismo, mahal ba ang pagkumuha ng architect si OFW? I mean, ang alam ko lang nakalakaran na ano ko is 10% daw ng total value. Totoo to? Or does it, meron ba kayong bracketing or how does it work? As per example lang, magbigay lang tayo ng estimate. As per SPP documents, yes, it's 10%. Okay. The reason bakit umabot siya ng 10%, kasi hindi lang to arkitekto eh. Kasama na dito ang structural engineer, electrical engineer, pati master plumber, and then yung buong team na gagawa ng plano ng bahay. So, very detailed to. And syempre, ang binabayaran dito, syempre, 5 years sa college, and then meron mga work experience pa. Kumbaga yung knowledge and proficiency ng tao. Ito yung binabayaran dito sa 10%. And dito mo masasabi na kampante ka eh. You're paying for peace of mind. Not just, hindi lang nakatingin sa pera, pero peace of mind dahil ang ininvest mo na pera na to is para sa pamilya mo at sa magiging mga apo mo. Kasi ang bahay, maabot talaga ng matagal yan eh. And pinapamana pa siya. So, bakit mo titipirin yung pwede mo pa ipamana sooner or later? And additional fact, kapag maganda yung design and well-designed yung structure, maganda yung layout, maganda yung itsura, pwede nyo rin po siya ibenta 2 to 3 times ng presyo. Kumbaga, flipping na siya. Oo, yun naman build and sell. Build and sell naman, no? Yeah. Tama. So, parang 10% is a small fractional amount ng parang i-invest mo lang para maganda yung design. Kasi tulad ng sinabi niya, ang dali kasi ibenta talaga ng building kung maganda siya. Kesa yung parang box lang na itsura tapos na try mo ibenta, hindi mo ma-achieve yung 2 to 3 times ng ng selling price eh.
So kapag kakaiba siya or meron siyang touch talaga ng professional architect, madali siyang mabenta kung talaga nagsawa ka na at ayaw mo na tumira doon. Then, you flip another, pwede mo siyang gawing business na build and sell. Ayan. Yes. Usapang Actually, business na majority rin ng clients namin, ang business Build and nila sell. is build and sell. Na, Kumbaga, bumibili sila, yung mga una, bumibili sila ng mga murang lote, mga 1 million, 2 million, papatayuan nila ng bahay na worth, let's say, mga 3 million, 4 million, and then bebenta nila ng 3 times ng presyo. Once na ma-flip na nila, bibili ulit sila ng bago at paulit-ulit lang rin ng cycle. So, yun yung business ng ibang clients namin. Bakit mayaman na rin sila? Ayan, sabi ko sa inyo na pagka mga business-minded talaga mga nag-uusap, nauuwi talaga doon ang usapan. Success. Sige, more on it. Sumasukses. Yes, sumasukses. Pero, sige, pag halimbawa sa mga wala pang idea para sa mga nanonood, ano-ano ba yung dapat i-prepare pag or requirements o legal na kailangan para makapagsimula or makapagpatayo sila ng bahay? So, one of the requirements talaga is at least meron lot plan. So, pinapaprovide naman to ng mga engineers. And of course, kailangan meron kayong yung titulo, at least Yes. naka-name sa inyo. And then there's a technical description kasi doon. Usually, yun yung para mga Yung lot lagi- bearings. Oo. Para Lagi malaman mo kung hinahanap saan yung nyo. muhon. Oo, tama. Yan. At least alam natin kung saan lang yung boundary ng property. Tama. Doon lang kasi tayo pwede magtayo. Tapos, kung sakali man na nag-adjust na yan kasi matagal na yung property, kailangan lang naman natin mag-secure nung relocation survey kasi gumagalaw yung muhon lalo na kapag umuulan. Siyempre, gumagalaw yung lupa pag bumabagyo. Minsan ginagalaw rin ng tao. Minsan sinisipa rin ng mga tao. Parang bawal yun na. Oo nga Pero tama yan, tama. Gumagalaw talaga yung muhon, yun yung Oo. sinasabi nila. Pero kapag relocate ng survey, malalaman mo na hanggang dito lang pala kasi baka mamaya noon, nasasakop mo na pala yung sa property ng kapitbahay mo. So those are the documents. Of course, other than that, yung mga tax declaration nila Yes. and yung mga blueprint drawings na sign and seal naming mga professionals para makapag-apply sila sa munisipyo or sa mga loan program. Oo, yan. Yan yung mga program ng municipality naman natin para iwas Kuala Lumpur ano tayo. Hindi kasi totoo di ba? Na kaya bigla yung iba nagpapatayo na lang at saka alam nyo naman tayo mga Pinoy, talagang idol natin si Ma'am Grace Tan Felix, okay na to. Yun. So, okay. Thank you dyan sa yan kasi mga initial questions talaga ng mga gustong matuto. Then, pwede na tayo punta ngayon sa background ninyo or brand origin. Paano ba kayo nagsimula or yung goal nyo na tumulong sa mga OFWs? May specific story ba kung bakit sila yung gusto nyong tulungan? Actually, kaya rin namin naging parang target market yung OFW. Kasi OFW rin ako before. Dubai. Oo nga. It's stand to reason. Sige. More on it. Sige. Nagtrabaho ako sa Dubai for almost 3 years din. So, I grew up actually in the Middle East, sa Saudi tsaka sa Bahrain. Tapos, so parang buong buhay ko na sa Middle East. Tapos, nung nagtatrabaho na ako doon sa Dubai, parang marami naman ako natulungan ng mga ibang lahi like Emirati, sa Arab Emirates na country. Pero parang napansin ko na parang ba't nakakatulong ako sa mga ibang lahi pero sa kapwa ko Pilipino, hindi ko matulungan. So sabi ko, dito sa Pilipinas, I think nandun na tayo sa point after ng pandemic na kahit papaano nakakabawi na ulit. Ang dami nang nagnenegosyo. Ang dami nang kaya mag-afford ng luxury din. For example, yung mga relo, di ba? Parang normal na nga lang, ang dami bumibili ng mga Rolex. Yes. Ganun. So what if bahay mo, yung invest mo? Kasi it's something na, yun nga, para sa pwede mo ipamana. And of course, yung mga OFW, wala din silang mapagkatiwalaan kasi nga, tulad ko nun, ang hirap magtiwala pag malayo ka. So, ang ginawa ko, kaya ko naman, naiintindihan ko sila. So, alam ko yung demand nung problem na yon. So, sabi ko, kailangan lang nila nung someone na mapagkakatiwalaan. That's why, as an architect, sabi ko, yung bahay nyo naman is something na inaatas nyo sa akin. Tulad ko before na, kasi meron din kaming apartment before na pinagawa. So malayo kami, nagkakaroon ng problema. Kaya nung kami na umuwi, sabi ko, ganun pala, no? Ang sama pala talaga sa loob kahit mismong architect na ako, na parang naluloko ka ng mga gumagawa sa Pilipinas. So ayoko maramdaman ng mga clients namin yun. So si OFW, malapit talaga sa puso ko. That's why I give most of my time talaga sa designing para mabigyan sila ng magandang bahay. Siguro add ko lang rin doon. Parents ko is OFWN. Also parents niya.
sobrang tagal nilang naging OFW and makikita mo talaga na hard-earned money Kasi pagpunta mo doon, pag bibisita ka, nakatira lang sila sa bed space. Minsan partition lang. Minsan hindi pa nga pader cortina lang yung mga partition. And nagtitipid talaga sila na sa sobra para lang mga pagpadala at mga pag-ipon para sa pamilya nila sa Pinas. And ito yung naging pain point rin namin. Bakit rin kami nag-start mag-content? Yeah. And mag-educate ng mga tao regarding sa design and construction. Kasi imagine, hard-earned money mo, nag-ipon ka, let's say, mga 2-3 milyon para sa pangarap mong bahay sa probinsya and then maluloko ka lang. Let's say, kumpare na lang, lumapit. Kami na bahala dyan. Tayo na namin. Yan kasi uso No? Oo, diba? Yung kakilala system. So, yung dito naman, di ka nagpagawa sa professional, wala rin. Pag uwi mo ng bahay, magugulat ka. Diba? And, syempre, it breaks my heart kasi pinaghirapan yun ng ilang taon, tapos parang masasayang lang or mawawala. Syempre, ang sama rin ng loob. Lalo na, may portion rin ng mga nagpapadesign sa amin, retiring na. Yeah. Which is yun na yung pinaka last money nila. Yeah. And gusto nila either magpatayo ng bahay para sa retirement house nila. Para magpahinga sana. Pero some other OFWs nai-stress. Kasi nasayang ang pera nila. Na imbes na magpahinga sila sa rest house nila. Extend pa sila. Mag-extend pa sila ng trabaho abroad. Wala pang mahabol. Yan yung problem. Wala sila mahabol kasi si kumpare lang kaso nakaalis na, nakalipat na ng lugar. Kung may mga license, at least meron kang pwedeng tawagan. Bakit ganito? Pwede may report. Oo, yun lang naman liability lang naman at least. Ayaw nyo ba yun? May nahabol kayo. Kesa yung wala kayo nahabol kasi magkano lang yung difference di ba? Tama kayo dyan. I couldn't agree more talaga sa sinabi nila. Ang galing sa But meron ba kayong specific na project na tumatak talaga sa inyo? Kasi ako, I can understand talaga na doon talaga tayo manggagaling na, di ba, na from OFW, kala kasi ng karamihan ang daling mabuhay sa ibang bansa, di ba? Pero meron ba kayong specific project na talagang tumatak sa inyo? Yung tipong doon nyo na na-realize na ito, kailangan talaga nito yung mga katulad ko na OFW na nagpapagawa sa Pilipinas. So, yung pinaka-tumatak sa amin actually is one of our projects in Guimaras actually. She is, both of them, mag-asawa, is from the military sa Greece. So, nag-retire sila dito sa Philippines yun nga, para magkaroon ng, sa kanila, parang nomad lang na life. Silang dalawa lang mag-asawa, doon na sila tatanda. And they're already retired na, but they're extending just for this house na din. So, it's already being constructed. Now, this parang haven nila na parang dinala yung parang Greece na design dito sa Pilipinas is something na nagulat kami kasi parang unti-unti na nagkakatotoo. Nakikita namin na bubuo na yung form. Tapos parang nakikita ko na lagi sila nagbibigay ng praise na parang sobrang grateful sila na lumapit sila sa architect kesa yung hindi nila alam kung saan patungo yung direction. Tapos yun nga, nandun na sila sa last steps na ng age nila. And that's something na very fulfilling din para sa amin kasi hindi ang makakalimutan na may natulungan kami at marami pa kami matutulungan dahil lang sa tamang design. Mapapakita kaya natin yun. May picture kayo. Nag-send na lang kami. Nag-send na lang. Para mapakita din natin, syempre, kapag medyo malapit sa puso natin yung mga una. Lalo, especially pag mga una-unang project, talagang medyo, ako ganun medyo emotional ako sa mga una kasi diba, pero parang ang hirap magsimula. Totoo. So, pero kayo, parang partner kayo in life, partner din kayo in business. So, ano ang usually responsibility ng isa't isa? For me, kasi, strategic. Syempre. Si Madam, yung business development. Yes. Mahilig kasi ako magbasa, mag-research, pati mag-isip. Kumbaga, hobby ko minsan talaga mag-isip. And then, parang main goal ko, lalo na nung bata ko, mahilig ako sa mga problem solving. Kumbaga, yung mga games na nilalaro ko noon, yung paano gagawa ka ng strategy, paano mo matatapos.
So dito, more on planning ng business structure, pati mga automation. Yes. So yung namamanage rin namin yung team namin, gumagamit rin kami ng mga tools, software, para mas mapabilis yung process namin ng design. Okay. And syempre yung management. Yes. So ako mostly talaga nasa operation side talaga din ako. So kung ano man yung mga pending, yung mga kailangan i-submit, kung ano man yung kailangan sa construction, andun talaga ako to coordinate. So parang ako yung frontman. Even sa content, sa media, ako na rin yung umaharap. Kasi nga, so parang salo ko lahat din yung parang kilala nila ako as the architect Danny and Dayan. So laging architect, asan yung ganito, architect, papatingin kami ng tapos papakita ko na yung design, tapos meetings. So mostly ako talaga nag-initiate ng ganun. So somehow yung mga strategies niya, ina-apply ko kaagad. Parang ganun. Sabi sa inyo, di ba? Tulad ng sabi ko sa unang podcast ko, ang babae talaga ang visionary, char. Hindi kasi, di ba, more on strategic kasi talagang yung complication ng mind ng dun talaga maa-apply na what if ganito. Then, pag nabuo na yung concept, then you have your husband na now na, okay, apply na natin yan. Ito na yun no? More on ganun. Tama ba? Tama ba yung Tama. Kaya kailangan nyo rin pumili ng magaling na partner. Kasi kumbaga, maging life partner nyo rin yan eh. Yes. Para ilalagay mo sa tamang lugar yung overthinking mo. Ayan na. Pero totoo, di ba? I couldn't agree more. Tama talaga. But meron bang tatanong ko pa ba o anong benefits ng pag-handle ng gantong negosyo? I mean, sa inyo business na siya, no? Yeah. Nabuo na siya na as business nyo. Is it formed as corporation or currently corpo, partnership? Pero kami lang. The reason naman, ito yung mga usually nagtatanong rin sa amin paano mag-start ng negosyo and all Magtatayo ka ng negosyo sa bagay na gusto mong gawin. Kasi para siyang anak Kailangan mo tutukan, kailangan mo alagaan, kailangan mo palakihin. And then, hindi ka basta-basta mga pag-quit. Tama. Kumbaga, kailangan paggagawa mo, lalo na kasi business is problem solving yan daily. Kumbaga, yes, may stress ka. Pero the more problems that you solve, the more that your business grows rin as well. And syempre, sa negosyo, kailangan tuloy-tuloy tayo And lalo na kung meron mga challenges, obstacles, at the end of the day, kailangan grounded ka on your purpose and passion is to help people. At the end of the day, makatulong ka. Kumbaga, maaalala ka someday na ito si architect na tulungan niya sa bahay ko. Nice. Ayun, tsaka yun nga, kapag mas tumulong ka, mas may ginawa ka talaga na tama, pa rin yan parang sa law of karma, parang babalik at babalik naman yan. Hindi man siya sa ngayon, pero at least, don't do something parang negative, don't do something bad kasi yun nga, yung negative babalik din sa'yo. So do something talaga na very beneficial din sa mga tao. Kasi the more you help nga, tama siya, the more talaga na mas dadami yung mga customers na lalapit sa'yo. Kasi nga, sinusolve mo yung problem nila. And agree rin ako sa sinabi niya na parang ikaw yung last dapat na susuko. Dapat nga hindi ka sumuko Kasi may mga inaalagaan ka Ikaw dapat yung parang pinaka-anchor or foundation talaga ng business. So that's why it's important talaga na when you start a business, you improve and you innovate kesa yung parang hanggang na lang, stop ka na tapos mag-quit ka. Siguro add ko lang rin sa na-mention niya. Mag-grow talaga yung business mo lalo na if good intention ka. Pati tumutulong ka sa kapwa. Kasi kusang darating yung blessing sa buhay. And kung sobrang swerte mo sa buhay, kung let's say yumaman ka talaga. Naniniwala ako na dahil madami ka natulungan. Yes. Na tao. Kumbaga, yung ginagawa mo sa negosyo, madami ka na impact. Tsaka kasi may mga mayayaman, mapagbigay talaga sila. Ayaw nila nung parang kuha lang ng kuha, hindi sila nag-gatekeep. Ang lang nila is, sige, kung may natutunan kayo sa akin, tulong ko na siya sa inyo. Hindi ko naman kailangan kayong tignan as kompetensya. Parang gusto ko matuto din kayo. Parang gano'n. Tama kayo dyan, Kasi ang normal na paniniwala is greedy daw ang mayayaman. Diba sabi? Pero hindi nila alam na kaya yumaman yun. Kasi mapagbigay nga sila.
tama din kayo sa binanggit ninyo na akala kasi nung iba pag nagtayo ng business, hayahay. Di nila alam, puro problema. No? Kahit Kaya linggo. it's important, tama, di ba? Oo, na importante na naka-align siya talaga sa pagkatao mo di ba? Kasi problema yan, hindi mo matatakasan Ngayon, kung hindi nga ikaw yun at hindi mo expertise yun, madali mag-quit no? Madali talaga mag-quit. Galing. Kumbaga dito masusukat yung tatag mo as negosyante. Yes. Kapag may problema. Hindi rin nila nakikita kasi yung pinagdaanan mo, mostly yung resulta lang. So parang nakatingin sila sa result lang. So at least, yun nga, alam mo sa sarili mo na nagpagod ka talaga at ginawa mo to dahil deserve mo siya. Yes. Also, one thing rin is prayer. Na at least daily mag-pray ka para matulungan ka ni God sa mga challenges din in life. 2021 kayo nag-start? Year 2021 kayo nag-start sa negosyo kasi as partner? Sorry hindi ko pa natanong. 2020 kami nagkaroon ng license as an architect kasi may licensure exam talaga yan sa PRC. Yes. Government. So, 2020 kami nag-start. We both started our own firms separately, individually. But we merged lang din naman after pandemic lang din. Nung nag-GCQ na rin. So, dun lang kami nag-merge. So, very recent lang din talaga. Almost how many years pa lang din yung company na combined as Architect Danny. Very recent, pero mukhang na rin kayo ngayon, parang, siguro nga dahil ganyan yung mga paniniwala nyo, mapagbigay kayo both, and talagang passionate kayo mismo sa ginagawa nyo since both of you are architects din, no? Yeah. Sobrang tayo dito Pero, sige, offer tayo ngayon ng give tayo ng value kasi yun ang again, main goal nitong podcast natin. May ano masasabi ninyo para dun sa mga taong gusto magsimula ng dream home nila pero wala pang masyadong alam paano natin sila matutulungan. Kaya yung halimbawa ako, wala talaga akong idea at all, architect. Meron akong maliit na property dito. Paano ko ba 'to sisimulan? Siguro for me, actually, we give out free content about education. Then, kunyari, anong gagawin kung maingay yung kwarto or kung mainit yung bahay and all. You can start with that. You can check our content. And also, actually, anong Facebook mo? Our Facebook is Architect Danny and Dayan. Pero yung business, it's our personal blog page. And then, our main business page is Formes Florendo Architects. So, for the content, doon sa personal na Architect Danny and Dayan, here, actually, nakapost naman yung number through Viber. Pwede kayo tumawag. Libre lang naman magpa-consult. Oo, yan libre konsulta. Doktor ng mga bahay to. Huwag mahihiyang magtanong. Yes, tama. Kasi, syempre, iba rin ang may alam Lalo na kung simpleng tanong lang, kahit di mo pa naman plano magpagawa ng bahay. Pinaplano pala. Actually, kinoconsult nga kami, Arky, meron ako 3 lote. Saan ba dito yung pinakamagaling? Or ano. And also, dito talaga, tanong lang kayo. Para libre yun. Libre lang naman Kasi yun nga yung value namin to educate, yun yung purpose namin. Kaya, yes, pwede kayo mag-message and then nakapost naman. Pwede nga kayo pumunta ng office namin at may pagchikahan tayo. Saan daw ang office nyo? Pwede, nandun lang sa Facebook page. Yung, doon na lang. Then, Architect Danny and yes, Architect andun Dayan. lang sa Facebook page yung office namin. Pwede kayo mag-schedule ng appointment. Kahit inquire lang, okay lang rin. Siguro, if something rin na makapag-add value, eto naman sa business side rin since nag-run kami ng business, since majority rin ng clients namin business owners regarding real estate, nagko-consult rin kami paano kikita yung property nila. If plano ba nila ng apartment, ng resort, ng commercial building, or kaya kahit walang puhunan, maski ipapalis mo lang yung lote mo, kaya kung wala ka may lote ka pero wala kang puhunan. Yes, we can also help you with that. For consulting. Kasi meron kaming mga friends din na real estate pero lote naman yung pinaparenta nila. Yung process, anong klaseng documentation kailangan. Tama. Kumbaga, what if ito yung mangyari. Also, kung we usually do kasi site study.
site analysis rin sa area. Lalo na yung market study and profitability for the project rin as well. So, hindi lang kami nagde-design ng bahay. Pwede na namin kayo tulungan. Kumita yung property nyo. Oh. Yeah. So we also do events. Nag-host kami sometimes ng mga about sa pagpapagawa ng bahay, yung tamang proseso. Nag-invite kami ng mga speakers per trade. For example, sa simula pa lang, sa lupa pa lang, mga engineers, Nice. sa mga architects, tapos mga nagwa-waterproofing, solar panel. We also do podcast din that we interview talaga yung mga ano ba talagang benefits ng mga, let's say, sa aircon, lalo ngayon sa Pilipinas. So, marami kami value pinaprovide usually through content online. And if ever naman na interested sila, lalo na yung mga aspiring homeowners, marami kaming kwento talaga na pwedeng i-share sa kanila through social media. Kasi hindi namin sila maabot silang lahat sa ngayon dahil ang lalayo ng iba. So, punta lang kayo sa page. Pwede nyo akong tawagan. Ako mismo rin sasagot. Talaga, wala kayong tao na sumasagot na para sa inyo or... Pag call naman, nandun na may number ko, pwede nila akong tawagan. Yun pala ha. Punta kayo sa page ni Architect Danny and Architect Dayan. Yeah. Papalagay na lang natin dito para makita din nila yung exact. Ayun. So, ako yung ChatGPT nyo na architect. siya pala ang ChatGPT ha. Galing, nice. So, andun na. Paano kayo makokontak? Nandun na daw sa page. Lalagay natin yan dito at nakakatuwa kasi sa pinagsimulan nila, alam din nila yung concept. Siyempre, again, wag kayong mahihiya na mag-consult sa mga expert. So, katulad ko din, gusto ko palang mag-join sa event nyo pag meron. Invite nyo ako. Sige. Sure. Ganun eh. Organize tayo. Oo, tama. We can do that. Kasi marami pa rin talaga akala ng karamihan contrary sa nakasanayan natin dati na parang limited lang ang resources, no? Yeah. Pero pag nandun ka pala, hindi Parang napaka-broad, napakadami pa palang pwedeng gawin tapos option, di ba? So, kailangan mo lang actually yung idea Actually, yes. dalawa yung naran namin na event. Paano magpagawa ng bahay and paano kakikita sa lote mo. Doon sa event na yon, nag-invite talaga kami ng clients namin kung paano sila kumita sa lote nila. Yung mga resort mga clients namin nagpagawa ng resort, mga restaurant. yung magkano yung kinikita nila, passive income nila. Dahil doon. Ito na guys, yung mga bumuli sa mga kumuha ng lote sa amin para hindi ako inaaway ha. Tutulungan. Ayan na, nakakakita na tayo ng mga taong pwedeng makahelp sa atin para yung iba kasi paniniwala, akala nila is lupa, hindi naman nagpuproduce ng pera yan. Akala lang nila, no? Pero katulad nito, hindi nang mismo galing sa akin, sa ibang tao na kila architect mismo na talagang may opportunities pagdating sa properties. Tama po? Tama. Ayun, grabe, ang dami na namang nating learnings ngayon. Alam mo kung meron man ako isang bagay na pinagpapasalamat sa podcast na to makakilala ng mga taong katulad ninyo. At maraming salamat, palakpakan natin ang ating mga sarili. Thank you so much. Kasi dati, sa totoo lang, iniisip ng karamihan okay na, bahala na dyan si foreman. Okay na, bahala na dyan si kumpare. Sa bahay mo. Pero ngayon, at least, actually, pangalawa na sila sa na-interview ko dito with the architect. The other one kasi is our friend naman. But hindi kasi siya medyo may edad na din. So hindi na siya ganun ka-aggressive. Yeah. Pero katulad din yun na ngayon kasi pumaligtad na yung mundo no? Na parang dati hahanapin mo talaga at pag nakita mo sila, parang mali pa, parang peperahan ka lang. Di ba? Totoo. Do you agree na dati yun ang naging practice Pero ngayon, para mas ligtas na din at gusto niyo na pang matagalan talaga yung bahay na gagawin ninyo, kumonsulta at dumiretso na tayo kila architect. Kasi sila naman talaga mismo muna. Ayan, makaawayin din ako ng mga engineer. Kasi dun sa unang namin, naging viral. Like professional naman namin sila. Yes. Tulungan kami. Tulungan lang. Tama. So wala naman talagang conflict ang engineer tsaka architect. Wala, kahit yung mga architect talaga. Foreman, wala naman. Wala namang, gusto ko lang linawin yung mga kumpare mas maganda lang, lumapit sila with an architect, tas tutulungan ni architect si kumpare. Yun lang naman. Oo. At least may professional na advice. At least may plano and also may nag-check. Yeah. After naman nun, party-party na pag nabuo Oo. Mga house blessing na lang. House blessing. Tama.
Tsaka ngayon uso yung mga modern na aesthetic. Yeah. Yes. Pero yung pagka-aesthetic, again, maganda pa rin talaga na may consultation tayo or advices coming from the professionals. Kasi sila talaga, ako naniniwala ako na. Kaya nyo nga inaral lang ganyang kahaba yan di ba? So, ayun lang. So maraming salamat. Architect Danny, Architect Dayan. Kita mo naman yung mag-asawang to destin na. Salamat ng madami sa insights ninyo. At para sa inyo po, mga OFW, property owners na gusto magpagawa ng bahay na safe, matibay, at saka, again, pang long term na din, sila po ang kakausapin natin. Lalagay po natin dyan ang kanilang Facebook account para doon na lang natin tignan. Kung gusto nyo ng ganitong usapan muli at muli, once again, ako nga pala si Kobe. Ang nagsasabing, ayan, naging kahit gaano kalupit ang mundo, huwag niyong kakalimutan maging mabuting tao. Yun lang. Alright. So, yun lang. Follow us on social media, Kobe Santos and Treehouse Malolos. And of course, our architects again, Architect Danny and Architect Dayan. Alright, thank you very Thank much. you. Thank you so much.